napakamahal ng presyo nito. Kaya nalungkot si Lita dahil pati ang kanyang nanay Lipa at tatay Lito ay hindi kayang bilhin ito. Kahit anong gawin ng kanyang tatay Lito at nanay Lipa, ay malungkot pa rin si Lita dahil ang gusto ni Lita ay ang pulang bestida. Maluwang nga ang kabinet ni Lita, ngunit unti lang ang laman nito. Kapag wala siyang magagawa sa bahay nila, ay pumupunta siya sa bestida at sinasabi na, "Bestida, pag ako ay nakaipon, ay bibilhin kita," sabi niya sa pulang bestida. Tinignan ng naman ito at natuwa siya. Pagka-uwi ay nakita niya ang ilog at ang puno. Lalo na kapag may nakikita siyang ibon sa puno na dumadapo dahil pinapakinggan niya ito habang kumakanta. Nang nakauwi siya sa kanilang bahay, ay sinabi niya sa kanyang nanay na, "Nanay, gusto ko po ng pulang bestida." "Ay anak, magpalit ka muna sa kwarto mo at pawis na pawis ka. Baka magkasakit ka ng lagnat o sipon," sabi ng kanyang nanay pa. "Sige po nanay, magpapalit na po ako." Nagpalit na ng damit si Lita. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang nanay pa. Sinabi niya rin na, "Nanay Lipa, gusto ko pong mag-ipon ng pera. Sana po ay payagan ninyo ako na magtinda ng prutas sa bayan," sabi niya sa kanyang nanay Lipa. "O sige anak, basta mag-iingat ka dahil marami nangunguha ng bata dito." "O sige mama, ito na po, mag-iingat na," sabi niya. Pagkalipas ng ilang linggo, ay nakaipon siya ng 5,000. Kaya natuwa si Lita. Kaya naman ay nabili niya ang kanyang pulang bestida. Ang wakas, ang aral, mag-ipon, at hanggat may pera ay huwag gagastusin para kapag may kailangan bilhin sa